Yun yung aking ginawa. At dahil nga sa ginawa ko na yun, nagkaroon ngayon ako ng dagdag kita. Kumikita din ako doon ng buwanan ng mga mahigit kumulang eh. Ang ating topic ngayon, paano ka magkakapera kahit taghirap? Hello kasangga! Isa ka ba sa mga naghahanap ngayon ng paraan kung paano ka pa rin magkakapera kahit taghirap ngayong panahon na to? Malamang sa malamang, naghahanap ka rin ng mga paraan kung paano ka pakikita lalo ngayong ang mahal-mahal ng gasolina, di ba? Pero hindi mo rin maisip kung saan ka pwedeng dumiskarte, ano ang pwede mong gawin. Matutulungan kita dyan kasi naranas ko na rin yan sa aking buhay. Yung may mga pagkakataon na marami tayong gustong gawin sa panahon ng taghirap ng ating buhay, no? Kaya subaybayan mo to hanggang dulo dahil mababahagi ko sa'yo yung mga paraan na pwedeng magamit natin sa panahon ngayon na lalo't taghirap ngayon. Krisis ngayon eh. Kung ngayon tayo nagkita, ako nga pala si Jumil, discarding pagdating sa pinagpapawal na teknik. Hindi, dapat doon tayo sa laging pag mali yung ginagawa mo, wala kang paroroonan doon. Doon lang tayo sa tama. Kasi pagka tamang ginagawa mo, dire-diretso ang ating pag-asenso. Hindi tayo doon sa mali kasi bawal yun. Diba? Bakit ko ba ginagawa to? Na mag-share ng mga ganitong klaseng informasyon o knowledge about sa mga ganitong practical na paraan. Dahil naniniwala kasi ako na pag meron lang akong isang taong nabago yung kanyang pananaw sa buhay at napatunayan niya rin sa sarili niya na gumagana pala at pwede pala talagang gawin yung mga sinishare ko na kaalaman, isa lang yung mabago kong buhay ng isang tao na yon. Ang laki ng sa akin yun, ang laki ng bagay sa akin yun na kahit papano may nabago akong isang tao sa aking mga sinishare na base sa aking sariling karanasan, di ba? Kasi naniniwala ako na yung isang tao na mababago mo, magmumultiply yun. Dahil once kasi na mapatunayan mo sa buhay mo na gumagana yung mga i-share mo, magiging hindi mo man gugustuhin, pero magkakapag-share ka din sa iba dahil yun yung naranasan mo sa buhay mo eh. Di ba? Ayun nga pala, ang ating topic ngayon, paano ka magkakapera kahit taghirap? Kasi sa panahon ngayon, lalo't krisis, ang mahal ng mga bilihin, ang mahal ng mga gasolina, siyempre lahat ng presyo ng produkto, ng pagkain, ng binibili nating pangailangan, sigurado yan, lahat yan tataas. Lahat na ng mga sakop na industriya, siguradong taghirap. Dahil isa lang ang tumaas, lalo yung langis na yan, lahat magtataasan siyempre. Paano ko nga ba magkakapera kahit na taghirap ang buhay? Naalala ko nung nasa UAE ako, sa Abu Dhabi. Parte ng Abu Dhabi, pero sa Ras Al Khaimah noon, yung una kong alis noon na nung mag-abroad ako. Ang aking trabaho noon na machinist, pero sa unang alis ko doon sa pag-abroad, napunta ako doon sa structural. Alam niyo yung mga ng mga erection ng mga building, construction, gano'n. Doon ako napunta sa una kong trabaho. Ang una kong trabaho nga na yon, medyo talagang pisikalan talaga doon. Dahil ang lalaki ng mga, alam niyo yung mga trusses, sa kanilang mga column, sa mga building, sa mga ganun yung mga minamachine namin doon. At talagang malalaki yun, tunit-tunilada. Puro sa ganung klaseng trabaho, mababang sahod. Kasi total, unang alis ko naman noon, nung mag-UAE ako, mababa ang sahod doon. Pero kinagat ko na kasi syempre, ang aking habol doon, experience. Syempre, although mababang sahod, pero di hamak naman na kahit papaano, mas lamang pa rin kung kaysa sa kumpara sa Pinas na sinasahod mo. Pero kung ikukumpara mo sa mga iba, na mga pangkaraniwang sahod ng abroad, di hamak na mababa siya. At yung aming trabaho pa nga ay pisikalan na talagang mabigat. At yun na nga, pero pinagtiyagaan ko yun dahil nga unang alis ko yun sa abroad ng mga time na yun eh. Pero may mga time talaga na kahit pilit mo pinagkakasya yung sahod mo, talagang dahil nga sa maliit naman talaga yung sahod, kinakapos pa rin. Kaya minsan may mga pagkakataon na minsan nagni-negative ka kasi magpapadala ka sa pamilya mo tapos kulang na, wala ka ng pang-allowance. Madalas nangyayari yon dahil nga wala, maliit ang sahod eh. Kaya
talagang wala talagang pera. Ang ginagawa ko na lang, para magka-pera ako, yun nga yung problema noon. Sabi ko, paano kaya ako magkaka-dagdag kita? Dahil nga yung aking sinasahod naman ay kulang talaga. Ang aking mga kasamahan, ganon din yung mga sinasahod. Nag-isip ngayon ako ng paraan kung paano pa kaya ako makakapagdagdag kita na para madagdagan yung ating income. Doon sa amin ngayon, sa mga kasamahan ko, noong araw kasi, hindi tulad ngayon, di ba, ang cellphone, talaga nandun na lahat, di ba? Yung mga year na mga 2009, ganun, yung cellphone naman noon, nung panahon na yon, halos, yung, hindi tulad ng sa panahon ngayon na may internet ka lang, di ba? Halos accessible na lahat. Nung mga time na yon, talagang gamit na gamit mo pa rin yung kung may computer ka. Yung computer, kung may desktop ka o may laptop ka, gamit na gamit mo pa rin yan. Kaya ang ginawa ko ng mga time na yon, dahil yung mga ibang kasamahan ko, pag nagchat-chat sa kanilang pamilya, pag nag-video call, nag-set up ngayon ako ngayon doon ng computer. Kasi libre na kami accommodation eh. Although may gumawa ng una nun, na nagpaparenta siya ng computer sa kanyang room, may gumawa ng una nun, hindi pa rin sapat yun dahil, ang daming nangangailangan na mag-chat sa kanilang pamilya, ganun, sa Pinas, nasa abroad sila. Ginawa ko, nag-set up din ako ng aking mini, computer shop doon sa aming accommodation. Yung accommodation namin na yon, sa isang kwarto namin, siguro mga nasa 12 yata kami, o siyam, parang ganun. Hindi ko na matandaan eh. So, kanya-kanya kaming bed noon. Kanya-kanya kaming... Yung bed namin noon ay yung parang yung... Anong tawag doon? Double bed ba? Oo. Bunk bed. May taas sa kababa. So, nasa ganun kami. Mahigit 10 kami. So, yung sa tapat ko ng bunk bed na yun, may space doon na maliit. Ang ginawa ko, dahil yung aming kasing trabaho, all about sa structural at sa construction. So, may mga welding doon. May mga welding. So, nagfabricate ngayon ako ng parang box na siguro mga 1 meter by 1 meter lang, as in square lang na box na ganon, na mga frame na pwede ko siyang parang itabi doon sa higaan ko. Ginawa ko, nagpabricate ako ng ganon kasi pwede ka naman mag-welding sa trabaho. Nagpabricate akong ganon na square. Imagine yung parang style CR na square na 1 by 1. Tapos may lamisa na rin doon. Nilagay ko rin yung lamisa doon. Siya naman ang lamisa, maliit lang naman eh. So, sinitapan ko ngayon doon yung may laptop naman kasi ako na nabili na nung mga panahon na yun. Nilagay ko ngayon doon yung laptop ko, nilagay ko yung printer ko doon, at ginawa ko para may privacy. Yung frame na yon, tinakpan ko ng kortina. So, yung square yun, kortina. Kung matatawag ka sa pamilya mo sa Pinas o sa may privacy ka pa rin na hindi ka makaisturbo sa mga tao dun sa loob. At hindi ka rin naman maisturbo dahil madilim yun eh. Tapos inilawan ko din sa loob. As in parang isang room siya na computer shop. Ganun ang ginawa kong diskarte. Para kumikita din ako kahit paano. So ang ginagawa ko, dahil libre naman lahat. Wala ka namang babayaran sa sa kuryente. Ang internet nga lang, may babayaran ka. Ngayon, kumuha ko ng may internet naman ako, yung aking sariling internet. Yun yung ginawa ko. Ang kailangan ko na lang yung pwesto. Nakiusap ako dun sa aking nasa ilalim, nasa taas kasi ako pangalawang Sabi ko dun sa ilalim, pre ako, maglalagay ako dito, okay lang ba? Pumayag naman dahil nga yung talagang pag pumasok ka dun sa room na yon, ng ginawa kong frame na yon, kortina talaga, takiplat yan talaga. Siyempre, ang magmamatter lang doon yung boses, pero siyempre, na hindi mo naman gaano nalakasan yun eh. Normally naman nun, mga chat-chat lang eh. Yung kung may video call ma'am, siyempre may headset na ma'am. As in, kompletong isang setup ng computer, yun yung aking ginawa. At dahil nga sa ginawa ko na yun, nagkaroon ngayon ako ng dagdag kita. Kumikita din ako doon ng buwanan ng mga, mahigit kumulang eh. Kasi ang aking single doon ay per hour, di ba? Siyempre, kung sa per hour na yun, may mga panggabi at pang umaga na trabaho kasi construction eh. O sa gabi na lang nun, kahit tulog na ako nun, di tumatakbo pa rin yun. Di ba? So, ginawa ko nun, dahil nga nakasit up yun doon nandito na ako sa bahay. Nakasit up na ngayon yun doon. Kahit tulog na ako doon ng madaling ng gabi, dahil pang umaga naman ako, kahit tulog na ako doon,
tumatakbo pa rin yun ng per oras doon. Ang gagawin ko, naglagay lang ako ng notebook doon. O, honest na lang. Siyempre, mga tropa lang din naman ang gumagamit nun eh. Ililista kong ilang oras na ano nila. Tapos pagdating ng sahuran, sisingilin ko yon. O, pre, nakaganitong oras ka. O, biruin mo sa isang buwan. Kumikita din ako doon ng mahigit kumulang sa ganung setup pa lang. Libre naman ako sa kuryente. Di ba? Yung internet lang babayaran ko, magkano lang naman internet nun. O ngayon, sa madaling salita, kumikita ngayon ako doon sa ganung paraan. Nalagdagan na yung aking kita mula doon sa aking inisip kung paano kaya ako magkakadagdag kita sa ganitong sinasahod ko na maliit lang din naman talaga. Yun yung naging paraan ko na ginawa ko para may dagdag kita ako. At dahil nga sa diskarte na yun, naging maayos ka pa paano, nakaipon-ipon ako sa ganung paraan nung aking pag-set up nung diskarte na yon na kahit may gumawa naman ng dun sa iba dahil nga marami ang demand, kulang pa rin. Kaya sinamantala ko yung pagkakataon na yon na makatulong din sa mga naghahanap at siyempre kumita din tayo ng konti, di ba? Siyempre, ang lagi namang ending dahil nagkakaroon ng mga bagong cellphone, naging sa naglabasan na yung mga bagong cellphone, nawala na yung mga ganong klaseng pero bago pa mawala yung ganong setup, kumita na tayo, di ba? Una kaagad ang aking ginawa noon. Kaya simula noon, ngayon ko lang naalala na basta pala gawan mo ng paraan basta pala tama ang tanong mo sa buhay mo, tama yung makukuha mong sagot. Dahil ang tanong ko noon, paano kaya ako magkakapera kahit na maliit yung kinikita ko eh. At yun yung naging sagot sa katanungan ko na yun. Kasi unang-una, kung mali yung sagot mo, siyempre, mali yung tanong mo, siyempre, mali din yung sagot na makukuha mo. Kung sa tanong pa lang, di na malinaw, mali na rin kaagad yung makukuha mong result, di ba? Kaya, paano nga ba tayo magkakapera kahit taghirap? Diba? Paano nga ba tayo magkakaroon ng ekstrang pera? Kung halimbawa, yung may trabaho ka man ngayon, kulang pa din, di ba? Kaya naman, wala ka talagang trabaho ngayon pero gusto mong magkaroon din ng extra, di ba? Ang nire-recommenda ko dyan na isang paraan, yung pinakamabilis, yung buy and sell. Oo, kung may extra ka naman dyan na pera, halimbawa may 100 ka dyan, maghanap ka ng bagay na tingin mo, maibibenta mo. Buy and sell, halimbawa, magtingin ka sa mga marketplace, ano yung kadalasang naghahanap na tao. Malamang kasi may nag-post dyan, hunting to buy mga ganun eh. Maghanap ka dyan, o kaya maghanap ka kung magkanong kayang bilhin nung pera mo na yon na maliit na amount na pwede mong maibenta na kaagad. Buy and sell, halimbawa, ako, kung meron akong 100, bibili kunwari ako ng bisikletang second hand na halagang 100. Yung maayos pa na pangbata, ganun, na second hand na surplus. At ibibenta ko yun ng 120. Doon pa lang, kumita na ako ng 20. Bakit ko nasabi ka mo na buy and sell ang the best? Kasi, ang bilis ng ikot. Pag binili mo ngayon, pwede mo na kaagad ibenta at kikita ka na kaagad. Mas mabilis ang ikot, mas maganda dahil ang bilis ng transaction mo eh. Kaya buy and sell ka eh. Bumili ka ng ganitong at bukas, pag naibenta mo yan, kita ka na kaagad. Kaya isa yan sa nire-recommenda ko na para magkaroon ka na ekstrang pera, gamitin mo yung kung magkano meron ka dyan ngayon at ibili mo yun ng something na kailangan ngayon ng market dyan sa mga marketplace at patukan mo kahit 20. Pick up in my location. Ganun. Kumita ka na kaagad ng 20, di ba? At gawin mo nang gawin yun, paulit-ulit. At sigurado, yung kinikita mo ng paunti-unti, sa sunod, sobra-sobra na yun. Diba? Kaya isa yun sa mga nire-recommenda ko na pwede mong gawin ngayon na para magka-extra pera ka. Isa yun sa mga paraan para magka-pera ka ngayong kasangga na mag-buy and sell ka. Wala yun sa laki ng amount. Mas maganda nga, maliit yung amount ng pera mo para hindi ka rin gaanong magrabihan. Kahit ako may halimbawa may 500 ako, gagawin ko, bibili din ako ng 100 presyo lang muna at ibibenta ko yun ng 120. Hindi ko ibibili yung 500 ko ng isang buong 500 tapos bibenta ko. Kasi the more kasing tumataas din yung value, the more na mas matagal mo siyang maibenta. The more na mas yung value mo, ay kailangan mo nga kasi ngayon pera, di ba? Kung bibili ka ng halimbawa may 1,000 ka at ibinili mo yung 1,000 mo ng product na yon, siguradong medyo matagal-tagal mong maibibenta. Ang kailangan mo ngayon, mabilis na transaction.
Kaya may 100 ka dyan, bumili ka ng halagang 100 at ibenta mo yun ng 120, may kita ka na agad ng 20. Mabilis ang transaction. Yun yung sa mga isang paraan para magkapera ka ngayong kasangga. Dahil kailangan natin ngayon ng mabilis ang pera. Hindi yung parang natitenga, di ba? Kaya kung may pera ka dyan na kahit magkanong amount, ibili mo yon ng kung anong pwede mo mabili at ibenta mo rin kaagad sa marketplace. Siguradong magkakarpera ka na kaagad. At gawin mo yun ng gawin ng paulit-ulit. Makakaipon ka na ng gusto mong, di ba? Yun. At ang isang paraan para magkapera ka, kahit naghirap ngayon, ay yung tumingin ka sa palibot ng bahay mo. Tumingin ka sa palibot ng bahay mo. Meron ka dyan na mga gamit mo na hindi mo na ginagamit. Na matagal mong itinatago na dyan sa bahay mo na pinakaiingat-ingatan mo yon. Pero sa totoo naman din talaga, hindi mo naman na kailangan na yon. Dahil gusto mo lang i-keep yun eh. So yung bagay na yon, sigurado ako na pag bininta mo yan, merong value yan. Ngayon yung time na para yung mga matagal mo nang tinatagong gamit na hindi mo naman din talaga personally kailangan na. Ngayon yung time na dispose mo na yan para maging pera na yan. Baling maibenta mo yan ng palugi, at least napakinabangan mo na, kaysa naman sa tinatago mo pa rin yan dyan at wala naman ng kwenta dahil nga hindi mo na kailangan, di ba? Maghalughog ka dyan sa bahay mo, hanapin mo dyan yung mga lutuan mo na may 2 kang kawali dyan, ibenta mo ng isa, di ba? May 2 kang sangkalan dyan, ibenta mo na yung isa, di ba? Meron ka dyang 2 sandok, ibenta mo na yung isa at siguradong pag napera mo yan, magkakapera ka na ngayon, di ba? Sigurado ka dyan, ako na meron ka dyang gamit na matagal mo nang laging tinatago-tago dahil nga mahalaga sa'yo yun, pero hindi mo naman din talaga kailangan na. Ibenta mo na yan ngayon, mga panahon ngayon na taghirap dahil sigurado akong makakatulong sa'yo yan para magkapera ka. Yun yung isa sa mga paraan para magkapera ka ngayon kahit taghirap. Kung mga hindi mo na kailangan dyan na gamit, ibenta mo na yan, di ba? Dahil kailangan mo ngayon ng cash eh. In the first place, hindi mo na rin naman kailangan yan eh, di ba? Kaya yun yung aking rekomendasyon sa panahon ngayon para magkapera tayo dahil yun naman kasi ang ating pagka wala kasi tayong maisip na paraan, parang nai-stuck tayo sa ating buhay. Lalo't pag ang isip mo, di ba, lagi tayong kapos, di ba? Nakaka-paralyze din yun eh. So para medyo magkaroon lang tayo ng kahit pa paano makita nating medyo may kumikita ng konti, pumapasok ng konti. Yun yung 2 bagay na nirekomenda ko. Yung una, ano ba yung unang nirekomenda ko? Buy and sell. Bili ka ng ganitong amount, ibenta mo ng ganon, may patong na. Sigurado yon. Pangalawa, yung mga hindi mo na ginagamit dyan na hindi mo na kailangan dyan sa mga personal na bagay na nandyan sa nakakip pa dyan sa'yo na matagal mo nang tinatago-tago. Ibenta mo na yan, perahin mo na yan. Siguradong may bibili niyan. Bakit ko ba binabahagi ito sa iyo? Dahil naniniwala kasi ako na tayong mga Pilipinos, likas naman talaga sa atin ang madiskarte. Pero hindi naman na kasi talaga natin hawak sa ating mga buhay yung mga nangyayari sa ating paligid. Lalo ngayon sa nangyayari sa ating giyera. Talagang hindi na natin hawak yan. Nagagawan na yan ng ibang elemento na hindi natin kontrolado na. Ang ating magagawa ngayon, ano ba yung pwede nating gawin na kahit papaano ay katulong pa rin sa atin sa panahon ngayon. At isa na nga itong mga senior kong tips na para magkapera ka pa rin, gawin mo yung mga bagay na yun na pwede mo nang gawin kaagad ngayon. Ang importante ngayon, magkapera tayo dahil nga kailangan may umiikot sa ating diba? Hindi tayo matigil. Kailangan nating magpursige at magpatuloy lang. Hindi pwedeng huminto. Ang kalaban kasi natin dito, yung matigilan na tayong mag-isip, mawala na tayo ng pag-asa na kala natin wala nang paraan dahil buong mundo taghirap eh. Pero mayroon pang paraan. Huwag nating hayaang ang ating sarili ang magbigay sa atin ng hadlang na huwag mag-isip ng paraan. Ang kalaban natin dito yung tamarin na tayo at panghinaan na tayo sa ating mga sarili na mawalan na tayo ng tuluyan ng pag-asa. Yung aasa na lang tayo sa iba. Kailangan palagan natin yung ating mga sarili na yun na tayo mismo ang maghanap ng paraan para mapaayos yung ating buhay. Yung tayo mismo ang maggawa ng paraan. Kasi wala namang ibang magkikilos sa ating buhay kundi tayong sarili. Tayo lamang sa ating sarili. Walang ibang taong kikilos para sa atin.
kanya-kanya tayo ng pagharap sa ating mga problema. Kaya kanya-kanya tayo ng pagsusolusyon. At ito ang binabahagi ko sa inyo ay isang paraan para magawa mo rin kung naghahanap ka ng paraan, kung paano ka pa rin magkakapera ngayon sa mga sandaling ito. Huwag kang malungkot kung parang feeling mo ganun yung nasa sitwasyon ka ngayon na parang down na down ka. Huwag kang malungkot, kaibigan, dahil dadaan din tong panahon na to at lilipas din yan. Lahat naman ng tao ay may pinagdadaanan at lahat ng tao may pagsubok na pag nandito tayo sa sitwasyon na to, parang feeling natin, kala mo parang wala ng pag-asa, pero lilipas din yan, kasangga, at balang araw tatawanan mo na lang yan yung sitwasyon natin ngayon na parang sobrang hirap. Lilipas din yan. Huwag kang malungkot, ang gawin mo lang, sige lang, subukan mo itong mga binahagi ko sa iyo para kahit papaano kumilos yung buhay mo. Huwag kang ma-stuck dyan na mawala na ng pag-asa. Huwag, hayaan mong subukan mo itong nirekomenda ko sa iyo at sigurado akong kahit papaano may gagalaw sa buhay mo kaysa sa nakatunganga ka lang dyan. Follow ka na ngayon dito sa ating mga kino-content sa Jumil Ignacio Official at i-share mo na rin to at mag-comment ka na rin sa ating mga binabahagi na mga tips kung ano ba yung pwede nyong i-suggest para mas ma-improve pa natin to. 'Di ba? At samahan nyo na rin ako na magbahagi ng mga kaalaman at mag-encourage sa bawat isa sa sandali ng mga ganitong sitwasyon na medyo maraming nadidismaya at maraming nanghihina. Samahan mo ako, kasangga, na mag-encourage sa bawat isa. Mag-join ka sa KAUPH. Kasangga ako, United Pinoy Hanap Buhay. Yun ay samahan ng mga Pilipinong malalakas ang loob at may malalaking pangarap na kahit sa mga ganitong sitwasyon ng panahon na pinanghinaan ng lahat, patuloy pa rin tayong lumalaban at nagbibigay ng lakas sa bawat isa. Dahil yun naman talaga ang buhay. Kailangan nating maghilahan pataas. Dahil lahat ng tao pagka nagkaroon ng maayos na pananaw sa buhay, 'di ba? Lahat tayo may pag-asang makatulong sa bawat isa. Yun lang, kasangga. Maraming salamat at muli ako si Jumil, nag-iiwan ng isang kataga na basta maayos ang ginagawa mo sa buhay, walang dahilan para hindi ka rin magtagumpay. Sana lahat tayo ay diretso lang, mga kasangga. Kahit sa panahon ng kahirapan, meron pa ring paraan. Jumil Ignacio, maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.